Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Payback time na. House of Representatives nagmakaawa kina SMNI News anchors ka Eric at Dr. Abadoy na iatras ang kaso laban sa kanila. Tila ba nabahag ang mga buntot ng mga hinayupak na mga kongreso na to at nawala ang mga yabang. 146 na PMA officials naghandog ng suporta kina Ka Eric at Dr. Abadoy sa kanilang paglaya. Ayan, puro kayo kayabangan, mga duwag din pala kayo. You may have the wealth and power, but remember, democratic itong country natin o itong bansa natin. The people are more powerful. Ang mamamayan ang naglagay sa inyo dyan, mamamayan din ang kayang magpatalsik sa inyo dyan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Tambunting, Suarez, Pimentel, Abante, Acop, Tiangco, Fernandez, Nograles at iba pang mga congressman, show your liquidation para hindi masabing kurap kayo. Sabi din ng isang netizen, dapat makulong ang mga congressman na kurakot na hindi mag-open books sa kanilang mga expenses. Palayain ang mga nagtatanggol sa karapatan ng ordinaryong Pilipino. Sabi din ng isang netizen, sayang Dan Fernandez, gusto sana kita pero ang yabang mong magsabi na they're keeping their documents for their polluted funds. Kayo, nasaan din iyong mga resibo ng mga milyones na traveling expenses nyo? Yan po dapat ang pinag-uusapan nyo dyan sa kamera at hindi kung ano-ano na lang na hindi naman relevant sa hearing. Ang galing mong mag-akusa. Pwes, ilabas mo rin iyong accounting mo o resibo para mapatunayan mong in good faith mo ring ginagamit ang pera ng bayan. Nalilihis na kayo sa mga mismong topic ng hearing. Kung ang ano na lang ang kinakalkal ninyo tungkol sa SMNI para lang may pasaran ninyo lang ito. 'Di ba, Dan Fernandez? Just asking. Naalarma at bumahag itong mga kamara, no? Mga congressmen, lalong-lalo itong mga nagsisiga-sigaan, no? Kasi ang usapin dito is yung pagpunta ni Roque doon sa Supreme Court, no? Panoorin natin kung anong ginawa ni Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Panoorin muna natin 'to. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang re-resolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kaysa dun sa batas na binuo nila? No? At pangatlo, syempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong laban sa bayan? Dahil po dun sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law, at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. Okay, so napanood naman ninyo yan, no? Kung saan iniakyat, kinasuhan ng representatives nila Ka Eric at Dr. Loren Badoy itong mga House of Congress, ano, particular itong mga to. So dito dinidinig yung paghingi ng consideration itong kampo nila Ka Eric, consideration na palayain sila in light
of the spirit of Christmas kasi masyado namang hindi makatao, no? Akalain mo yun, eh, hahayaan mo sila, may pamilya yung mga yan, hahayaan mo sila na makulong sa gitna ng Pasko at ng New Year. So panoorin natin ito, ang reaction nila. Inclined, Mr. Chair, to deny Mm. the request if it will be forwarded to the committee, because this is show of What? how do you Show say it? Bad faith Mm. or suspend consideration, Mr. Chair, kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa sa Korte Suprema. So, sa aking palagay po, Mr. Chair, hindi yata sumasang-ayon yun sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. Mm. Mr. Chair, The Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration, not Natakot. entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, Nako, patay. they can always withdraw Mm. the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direksyon nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. So dyan pa lang nakikita ninyo, nakikipagkasunduan na lang sila kasi nagimbal sila kasi kung tutuusin, kung talaga kayong matatapang kayo at may prinsipyo kayo doon sa decision ninyong i-contempt yung dalawang yan at sa inyo nga pinaniniwalaan nyo na tama yung mga actions ninyo. Oh, bakit ngayon parang gusto nyong makipag-bargainan, ha? Dapat kung i-withdraw nila, saka natin ikokonsidera yung pagpapalaya. Oh, kala ko ba meron kayong paninindigan? So, Mr. Chair, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Bakit? Mr. Chair, Tuloy nyo The Honorable Abante. actually, I was about to make a motion for furlough, but because of this development that even Congressman Suarez has said and Congressman Pimentel, I would agree with them, Mr. Chair, unless otherwise, Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We might be able to consider, but if they Bakit? Bakit kayo natakot? Oh, Supreme Court lang naman yan. Di ba mas batas kayo? Kayo ngayong nasusunod yung ginawa ninyong batas, ayaw ninyong may apply sa inyo. So, ba't kayo matatakot sa Supreme Court? Regardless kung iatras o hindi, kung talaga kayo, dapat hindi. Ayaw namin palayaan lang. Kung gusto nila ituloy sa Supreme Court, go ahead. if they will not be able to withdraw, Mr. Chair, then we would like to let them know that they're going to stay here in this Christmas season, from here until New Year. And that would be very, very hard for them. They should realize that. So nawala na yung sinasabi nila na sakalang mapapalaya sila Eric at Loren Badoy. Kapag sinabi na ni Ka Eric yung kanyang source. So wala na yun, ganong argumento, no? Nandito na sila sa nagkipagbabarginan na sila na palalayain ka namin, pero i-withdraw ninyo yung kaso. Thank you very much, Honorable Abante. So, the motion of the Honorable Pimentel. The motion, Yes. Mr. Chair, I move that we suspend the consideration on the request of
Mr. Celis. So move, Mr. Chair. There's motion. Second. Minob nila, masuspend. Instead na i-deny nila, isususpende muna nila dahil gusto nilang masigurado na i-withdraw muna ng kampo nila ka Eric at Dr. Loren Badoy yung sinampa nila Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Seconded by the Honorable Senior Deputy Speaker Gonzales and the Honorable Benny Abante. The chair hearing no objections on a unanimous vote. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric until we're able to clear it with them personally. As to this case that they have filed before the Supreme Court and the contents of the case. Kita nyo? Wala pa nga kumbaga papunta pa lang sa Supreme Court. Although nandun na, pero I mean, hindi pa naumpisahan yung hearing sa Supreme Court. Pero bakit parang takot na sila? Sabi nila, okay, ganito lang kung isimplihan lang natin yung dating ng suspension nila. Gusto nilang i-suspend muna yung decision nila kasi nga yung kampo nila ka Eric ay humihingi ng consideration na palayain sila dahil in light of the spirit of Christmas and New Year. So ngayon, sabi ni Suarez kanina, sabi niya, para namang unfair yun. Palalayain mo yung tao pero sa likod pala natin, ini-stab pala tayo, kinakasuhan pala tayo, sabi niya. O sabi naman ni Pimentel, can we give bigyan natin ng suspension muna until masigurado natin na i-withdraw nila yung kaso. Ang tanong, hindi pa nga nila alam kung anong content ng kaso 'di ba? Pero gimbal na gimbal sila. Kasi kung talaga nga may prinsipyo kayo, hindi kayo matatakot. Paninindigan niyo yung sinabi niyo na kayo ang batas. Kayo yung magde-decide kung applicable yung SOTO law na yan o hindi. Kayo yung mag-decide kung kasinungalingan ito o hindi. I'd like to thank the Honorable Abante, who was earlier ready to move to approve or to allow Ka Eric, but I agree that I think we will have to make clear the position that they have taken legally before we can move on with our decision as a committee. Mr. Chair, further. Yes. Upon hearing what Congressman Suarez has said, I think that his letter and the actuations of the loved ones that filed in Supreme Court is highly hypocritical. And natakot lang kayo tawagin nyo pang hypocritical yan. Natakot we want kayo. to ferret the truth here, and we do not want anybody here that would make a big fool out of us. Mr. Actually, speaking about the truth, alam nyo, gusto rin namin ng truth. Gaya nito, kini-question ninyo itong revenue ng SMNI. Pakinggan natin kung gaano nila kinwestiyon kung bakit daw nag-jump in, nag-jump in yung pera na bakit daw ganito kalaki. Like for example, 2022, 90 million daw. Tapos nung 2019, 15 million. Parang ganun. Parang ganun ang dating dito. Kinwestiyon nga Pakinggan natin Explain to us, yan ang sinasabi ko. Explain to us the scheduled expenses and revenue that you have undergone. Kasi hindi po natin mako-comprehend kung saan ang galing tong perang to. And as long as you are keeping those documents, there is a presumption that this money came from a polluted source. Wow. Give us the benefit of the doubt that Nagsalita itong mga congressman. Sagutin din ninyo. Paano rin namin hindi maisip na galing from polluted fund, source of fund, yung mga pera ninyo. Kasi hindi nga ninyo maibigay sa amin yung resibo. Hindi nga ninyo ma-open book. Kung totoo ba yung sinasabi ni Tatay Digong? Kung totoo ba yung sinasabi nila na yung 1.8 billion travel expenses
ninyo at yung barya ninyo na 2 billion doon sa travel expenses. Hindi lang yun. Kung talaga, ito, kini-question ninyo, pagka kakarampot lang ito kumpara doon sa billion-billion ninyong travel expenses, you've got the nerve to question kung ano yung revenue. Ito yung sagot, ang sagot sa inyo kung bakit kasi. Kani-question, bakit daw biglang nag-jump in nung 2022, 105 million daw. Samantalang nung 2020, 13, nung 2019, 22, nung 2021, 45. Ito yung sagot, masupalpal kayo sa sinasabi nyong katotohanan na Does not sinasabi nyo. come. They are based yung program. Suddenly, nag-jump kayo ng 15 million. 2022, nag-jump siya ng 15 million. Explain to us. Saan nagpunta yung pera? Saan nyo ginamit yung perang yan from 1.3? Suddenly, nag-jump kayo ng 15 million. Election period po. Yan yung sagot. Marami pong pumasok na political ads. Meron po kami mga EVPs. Meron pong, yung time na yun po, hindi pa po nati-take down yung social media. May kung SMNI saan pa. i-income din po. At yung tanong po ni Honorable Congressman Dan Fernandez about sa expenses po, lumaki po siya, nag-jump off po ng hanggang 15 million. Dahil po nag-sponsor po ang SMNI News Channel ng pinakamagandang debate sa buong Pilipinas. Yun. 4 po yun na debates. Wala po yung bayad sa lahat ng pumasok doon. Mahal po ang Okada. So doon po napunta ang mga expenses. Hanggang doon lang po ang alam ko po na mga Mr. Chair. Okay, salamat po. Ayan, question din yung cost of service na hanggang 25 dito, naging 50 million dito. So ang lakas talaga ng mga apog ninyo mag-question ng ganyan, kumikita sila sa matinong paraan. Pinaghihirapan ng mga reporter, ng mga staff dyan, yung source of income nila at ginagastusan nila. Wow! Grabe, sino ngayon ang ipokrito? Sino ngayon yung mga plastic? Sino ngayon yung sinungaling? Di kayo. Ang gagaling ninyong mag-question, Tapos ngayon, hindi ninyo kayang mapanindigan yung decision ninyo na i-cite in contempt yung tao, nakikiusap yung tao na palabasin ngayong Christmas at New Year. Ang sagot ninyo dapat kumbaga meron kayong deal na i-back out nila, i-withdraw nila yung kaso doon sa Supreme Court. Dapat kung talaga kayo, tuloy ang laban. Pero ngayon, pinapakita ninyo na medyo nagkamali ata kayo, medyo nag-power tripping ata kayo, at ngayon na binabalikan kayo ng karma, parang nagimbal na kayo at gusto nyong makipag-bargain. Ganyan pala kayo? House of Congress? Kamara? Ayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila. Oy, tama lang yun. Pero okay din na naging civilized ka, na nag-sorry ka. Pero tama lang yung pagsabi mong kangaroo court, Marami kaming uma-agree na tama yung ginawa mo. Bagamat disrespectful yon, subject to contempt kasi kasama nga daw doon sa pagiging disrespectful. Pero yung grounds nila for contempt kay Eric ay hindi yung being disrespectful, kundi yung hindi pagsasabi doon sa source niya, which is under, napapaloob doon sa Soto Law. Ngayon din nila kayang panindigan. Sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin... Alam mo ka, Eric, huwag ka na magsalita. Baka mamaya, patawag ka naman, ikukontempt ka na naman. Tama na yan. Ay, hindi, joke lang. Go. I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Balik na rin natin ng sitwasyon.
Tingnan natin kung may i-apply nila yung pagiging professional na sinasabi. Yung isa nga, nanduduro eh. Diba? Nanduduro, professional ba yun? Tinawag kang honorable. Pero nanduduro ka? Porke ikaw ay congressman? Ha? Paduano? Eh, doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag. May soto lo man o wala. Ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, Tama. including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami ikinulong. Dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit medyo huli na yung 2 billion na naiwan? Kasi unprepared si Ka Eric at saka si Dr. Loren Badoy. Biruin ninyo, ipatawag nyo ngayon din, sabi nila, di ba? Ngayon din. Ibig sabihin, hindi sila prepared. And, one more thing, walang counsel, walang legal counsel at that time. So, kulang pa talaga siya sa preparasyon. Pero, after nung hearing na yon, binalikan natin. O, sama-sama na naman taong bayan. Ha? Nalaman pala natin na meron pa palang 2 billion. Yun ang dapat sagutin ninyo. O, manduduro din ako sa inyo, mga congressman kayo. Mali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mali sa datos, hindi accurate yung datos, pero may katotohanan yun. Ha? Kayo mga congressman, ha? Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Actually, it's it was a trap. Bakit? Kasi because of the pagtatanong ni Ka Eric, doon sa 1.8, mas lalong nadagdagan yung 1.8, naging 2 billion. O hindi biro yung 1.8, naging 2 billion, merong 200 million. Hindi biro yung 200 million. Maraming tiyan ang mapapakain yung 200 million na the deficit doon sa 1.8 billion. Because of that, pagtatanong ni Ka Eric, itong mga congressman na sinungaling, sabi nila 35 million lang daw yung 40 million lang yung kanilang nagastos. O saan napunta yung, tama ba? 200 million. Ha? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit. So, may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at estado. Tama. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, ni-reveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his version. Ngayon, i-challenge natin si Tambunting. Challenge natin si Butanding. Ay, ano ba naman yan? Ang hirap na yun. Sorry. It's not being disrespectful. Medyo nahirapan kasi akong i-pronounce yung inyong pangalan. Ano? So, i-challenge natin si Butanding. Ay, ano ba naman? Tambunting. I-challenge natin si Tambunting. Ikaw mag-reveal kung sino yung source na sinasabi mo na sinabi ni Ka Eric. That is his story. Oh. Well, he stand by it. Huwag mong sagutin. Baka mamaya papatawag ka na naman. Ang isasabihin sa inyo, I will protect the source. So, kita nyo kung gaano mag-imbento si Butanding. Ay, ano ba yung Butanding? Sorry. Tambuntis. Ay, tambuntis. Ano ba yung tambuntis? Tulungan nyo nga ako i-pronounce ng maayos. Tambuntit. Kita nyo kung gaano maggawa ng kwento si Tambunting? Sabi niya, sinabi daw ni Ka Eric kung sino yung source. So ngayon, sino paniniwala natin? Si Ka Eric o si Tambunting? Kasi kung tutuusin, hindi ako naniniwala sa sasabihin ni ni Ka Eric yung source.
Kahit sabihin na natin, executive session nga eh. Hindi siya pumayag. Mas pinili niya, sige, contempt nyo na ako. Pero kahit ikulong nyo ako ng reclusion perpetua, hindi ko sasabihin. Tapos sasabihin ni Tambuntis, Butanding, sasabihin ni Tambunting na sinabi daw sa kanya. Story niya yon. I did not reveal any names. Sinungaling ka, Tambunting. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ano kaya yun? See? Mismo, congressman, honorable congressman, violated the rules on confidentiality. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Story niya yon. Alam niyo kung bakit? Ako, sa tingin ko kung bakit niya sinabi ni Ka Eric para ma-justify nila na palalayain nila siya. Kasi ano ba yung premise nila noong hearing? Kailan natin palalayain si Ka Eric? Sagot nung Pimentel, hanggat sabihin niya yung source. Sana all. Sabi niya, di ba? So, para ma-justify nila. Kasi natakot na talaga yan sila. Natakot sila sa boses ng taong bayan at doon sa 146 na PMA top. The word is top officials. Mamaya pag-usapan natin, tingnan natin kung sino yung mga top PMA officials. May mga makikita kayo doon na kahit sino naman matatakot doon, di ba? So, para ma-justify nila na palalayain nila, bukod sa sinasabi nila because of humanitarian reason, of course, isa rin yun. Kung hindi nyo pinalaya yan ngayon, lagot kayo sa taong bayan, humanitarian reasons. Okay? Bukod doon, para ma-justify nila. So, nag-create sila ng isang kwento na ni-reveal daw ni Ka Eric yung source kasi yun yung premise nila nung hearing. But, hearing from Ka Eric now, mas naniniwala ako kay Ka Eric. Di ba? Yun lang. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI. Ay nako, expected na yan. Alam na namin yan. Magsaside po yung dinggin next year. I'm not privy kasi to the details. No? Bakit ganun? May napapansin ako. Akala ko ba nag-hunger strike kayo? Pinakain ba kayo ni Lord ng spirito niya? Diba instead na mamayat kayo, yung mga yayat kayo, ba't biglang parang ang healthy niya naman tignan? Sana all. Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we're the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin. Libo, hindi na natin maibilang na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Agoy! Napangalanan. Ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Agoy! Ouch! Alam nyo, ang pinakamasaklap sa kamera ngayon, pinamumugaran sila. Ang kamera, pinamumugaran ng kurakot. May mga kasong kurap. Pinamumugaran ng mga yung nangangabit, yung House on Ethics na kumundi na kay former Kong Tevis. Tevis. na Teves, okay? 'Di ba? Pinamumugaran ng rebelde.
Agoy! Yan ba yung klase? Tapos tatawagin natin silang mga honorable? Sana all. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga... Ano pa? Pinamumugaran ng mga immoral? Tama. Ayun. Ano pa? Sige, comment. Pinamumugaran ng mga tambaluslos. Ano pa? Namumuro ka na. Pinamumugaran ng NPA. Basically, tingnan nyo naman Tapos tawagin nating honorable. Lagi nilang tinatawag yung mga comrades nila na Honorable Acop, Honorable Pimentel, Honorable Suarez, Honorable Butanding. Sana all. At pinamumugaran ng Butanding. Pinamumugaran ng demonyo. Ano pa? Pinamumugaran ng buhaya. Ay, naku. Cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga Terorista. Pinamumugaran ng immoral at thieves. Baka horrible. mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA. And Sino pa ba? Nag-merge sila, unity. Yun ang sinasabi ni Kabongbong. Ay, naging Kabongbong tuloy. Sorry. Kala ko Kabongbong Kasi parang nag-merge na sila yung mga rebelde at yung mga dati na sinuportahan ng sinasabing 31 million. Sinuportahan nila yung mga nagbuwis buhay. Yung mga kumalaban sa amin na hindi sumuporta, nagbuwis buhay sila. Tapos ngayon, yung pinaka numero 1 sumuporta kay Kabongbong. Initsapwera niya yung mga yun at pinasok niya yung mga dilaws, yung mga rebelde, mga terorista, mga tambaluslos, lahat na. Sino pa ba nasa likod niyan? NDF. Biruin nyo, ito nakakalungkot Yung mga dating nakasamahan natin na talagang Duterte, Sara. Dating alam nyo na. Ngayon, tinalikuran na sila VP Sara, tinalikuran nyo sa Tatay Digong, porke yung administrasyon ngayon ang namamayagpag kahit na nakikita nating mali. Very sad. Tingnan lang natin. Tandaan ninyo itong mga panahong ito, tingnan lang natin. Kung hindi natin pinapanalangin, pero once na bumagsak yung pamahalaang, not the general government, but once na bumagsak ito, sana hindi ulit kayo bumalik. No? Sana hindi kayo ulit bumalik. And sadly, they have used Congress as their ally and as their Kabongbong. to do this. Hindi parang tunog puto-bongbong Puto-bongbong. Sana all. Grabe. Yes, ayos siya. Nagugutom, matamlay, pero grabing suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. Kasama kami dyan. Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Kasama kami dyan. Actually, kinakausap ko si yung contact natin para ma-interview natin sana ulit itong si Ka Eric. Pero busy daw siya nung bago pa siya napatawag dyan sa hearing na yan, kumokonek tayo para ma-interview sana. Kaya lang busy. Ayan, lalong naging busy nung siya ay napaloob dyan sa kulungan ng mga kangaroo. Pero sana magkaroon tayo ng oras dito kay Ka Eric. At 24 hours, 160 signatories na mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Saya-saya. Napakasaya. Tumatayo nga ang balahibo ko Kayo ba tumatayo ang ninyo? Kongreso. That the CPP, NPA, and NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Tama. Nandito sila sa loob ng Kongreso. Ouch! Huwag ka naman.
Hindi ka na nadadala ka, Eric. Mamaya tatawagin ka na naman yan. The threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas kapag... Ano, tumatayo yung patutoy mo? ano tumatayo sa inyo? Ayusin ninyo, wag nga kayong ganyan. Nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine, at mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. At magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, ganun din dapat. Mga dating kadre last day, nag-rally. Nagbanta sila pag di daw kayo release yung kanilang rally, lalaki, at posible na maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former kadre. Libu-libu kami nag-surrender. We hope that the government... Yan kasi, kayo hindi lang mga tambaluslos na Congress. Huwag ninyong maliitin itong mga sumukong mga kadre, mga NPA na sumuko. Huwag niyo silang maliitin. Ang lalim ng pinagdaanan nila at hindi ganun kadali para makonvince sila na bumalik sa gobyerno. Nakita ninyo yung isang former na bumalik na nagprotesta in support of Ka Eric. Anong sabi niya? Kaya nga kami sumuko dahil nagtiwala kami sa gobyerno. Tapos ano itong ginagawa ninyo? Huwag niyong maliitin kasi ang lalim ng pinagdaanan ng mga yan, ang lalim ng pinag-ugatan kung bakit sila, sinong gobyerno ang nakapag-convince sa kanila na sumuko 50 years bago pumasok ang isang Duterte administration. Doon sila na nagkaroon ng tiwala. And take note, hindi lang mga rebelde ang nagtiwala. Even the Moros, even the Muslims, kapatiran nating mga Muslim, nagtiwala sila. MNLF, MILF. Saan ka nakita ng ganun? Tapos anong ginagawa ninyo ngayon? Huwag niyong punuin ang taong bayan. Yan, ngayon, takot na takot kayo? Government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Kabongbong! Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Ito nga yung ironic dyan. Alam nyo kung ano. Di ba? For the longest time, in comparison doon sa MNLF, MILF, di ba? Parang yung pinaglalaban nila, gusto rin nilang mamuno or gusto nilang pamunuan yung kanilang kumbaga yung Moroland, kumbaga. Sa mga NPA naman, for the longest time, pinaglalaban nila, gusto nilang mag-take over. Alright? Sa government for the longest time. And then, na-paralyze sila nung panahon ni Duterte. Bumalik sila. Etong mga sumuko, meron bang kapalit na, susuko kami, pero dapat nasa gobyerno kami. Walang ganun, di ba? Etong mga kadre, former NPA, former rebels na sumuko, nasa gobyerno ba sila? Wala. Sino ang nasa gobyerno na active, na connected sa NPA? Isipin nyo. Di ba? Nasaan sila? Nasa kamara. Sino ang totoong may interest dito? Di sila. Sila yung umuupo doon and they stand on their ground. Nahahawakan nila ang gusto nila, patutumban nila ang gusto nila, gamit-gamit yung power at pera na meron sila. Samantalang itong mga sumuko na former rebels,
they keep on fighting for the truth. Hindi nakikita natin yung sincerity ng kanilang pagsuko, walang kapalit na pwesto at kung ano mang pera. Kinestyon nila yung sahod ni Ka Eric na 100,000. Ano yan? Sisiw sa mga binubulsan ng mga congressman dyan. Diba? Kine-question din nila yung revenue yung SMNI nung bakit daw biglang lumobo nung 2022. Bakit daw yung expenses nila biglang lumobo? Saan daw nila nakuha yun? Kino-question nga namin yung MOOE ninyo eh. Yung extraordinary fund ninyo, hindi nga ninyo may labas. Tapos you have the audacity to question yung expenses at kita at gastos ng SMNI na gusto nyong magiging ground ng pagpapasara ng SMNI. Ang kakapal ninyo. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Ngayon puntahan natin yung ano. Ayan. Puntahan natin itong ayan tingnan natin kung sino. Nakita nyo naman sa thumbnail natin nakita nyo sa thumbnail natin pero tingnan natin yung mga kilala lang talaga natin. Pero kung mapapansin ninyo dito sa ating itong sa mga manifesto ng mga PMAers na ito. Ano yung year ng mga class nila? 95, 81, 87, 64, even as late as nung panahon pa ni Senyor Marcos, no? So yung iba, nung mga panahon na nila Arroyo, nila Estrada, ayan, 74. Ibig sabihin, ito yung mga oldies. Ano implication nun? They have been through a lot already. 74. Kumbaga yung kalakaran noong araw, hindi mo na sila pwedeng mauuto ngayon. Tapos na sila sa mga ganyan, napagdaanan nila. Yung iba, iba sa kanila nagloko. Yung iba sa kanila may mga record, but tapos na sila. Alam na nila kung ano yung mga kalakarang, kumbaga yung ginagawa ninyo ngayon, hindi na yan bago. In fact, panahon pa ng mga dilawan government, ganyan na. Ang pinagkaiba ngayon, times 2. Yung dilawan noon, naging 2.0. Even 4.0 ngayon, di ba? So, makikita nyo, 75, class 75, 77, 78, 80s. Di ba? Yan mga yan tingnan mo na natin na, hindi po biro yan. 85, 85, 86. Yung mga bago siguro mga ngayon, pwede pa kasi active yung mga yon. Kumbaga, hindi sila pwedeng mag-ano pa ngayon. Not unless kung punong-puno na talaga ang lahat. Di ba? But this one, ang pinag-uusapan lang natin dito is manifesto lang ito in support of Ka Eric and Doktora Badoy. Dalawa pa lang yan. Subukan yung kantihin si former President, si Duterte. Tingnan lang natin. Eto si Ka Eric pa lang hindi ko minamaliit si Ka Eric at Doktora Lorraine Badoy. Malaki ang contribution nila when it comes to insurgency natin. But, what more? What more kung ito ay si President Duterte? Baka hindi lang ito ang magmamanifesto, ngayon, nagimbal kayo. 146. Okay. Balikan natin, isa-isahin natin. Yung mga kilala lang natin dito. Una, ito, I think itong si Dante Langkit number 1, class 95, sa aking pagkakaalam, ito ay kasama doon sa, actually nakulong to, na-detain ito ng 4 years. Nakulong dahil nakasama siya doon. Di umano doon sa planong pag-overthrow doon sa former administration ni Arroyo, ni GMA. So, yun. So, kung merong dumadaloy sa dugo mo na ganun, at merong siya na naman makikita ngayong administrasyong ito na ganito, na injustice. Number 1 siya sa listahan. Number 1 siyang pumirma. Dante Langkit. Pwede nilang ulitin yun. Pwede nilang ulitin yung
magplano ulit, mag-overthrow ng government. Although hindi naging successful kay Arroyo, di ba? Sino pa? Antonio Parlade. Antonio Parlade. Alam naman natin na number 1 yan na lumalaban sa insurgency natin. Hindi po biro yung mga yan. Sino pa? Sino pa yung nandito? Baka may kakilala kayo dito. May nabasa nga ako sa comment dito. Sabi niya, wow, my ex, nag-sign also yung ex ko. Sabi niya, nakakatuwa naman. Sino kaya yung ex niya dito? Ba't hindi niya pinangalanan? Pero sabi niya, yung ex daw niya, na nandito daw sa manifesto. Ay, nako, ba't naging ex? Ito, Hermogenes Esperon. Hindi po biro yan. Yan po yung mga gabinete or tauhan under ni Pangulong Duterte. Sino pa? Sino pa nandito? Tingnan natin. Sino pa nandito? Baka may kakilala kayo dyan. Baka may ex kayo dyan. Bakit wala dyan si Trililing? Naku, alam nyo na. Actually, speaking of Trililing, I think magkasama dati yan si Trililing at saka si Dante Langkit doon sa Magdalo. Kasi pinaghihinalaang kasama sa Magdalo Group itong si Dante Langkit nung panahon na gusto nilang i-overthrow si Arroyo. Pero nasaan si Dante Langkit? 'Di ba? Saan siya? Dito sa manifesto na to. Si Trililing nasaan? Nandun. Suportado yung mga makakaliwa. Sino pa? Cesar. May nakita akong isang Cesar dito eh. Sino pa? Henry. Okay. Okay, next. Next natin. Okay. Saan ba yung iba kong nakita dito? Fernandez, Manalo. Ito. Cesar Mancao. Kita nyo? Ayan number 92. Cesar Mancao. Ano yung pagkakakilala ninyo kay Cesar Mancao? Si Cesar Mancao ay isa sa suspect, tinuturong suspect doon sa Dacer Corbito double murder case. So nung panahon na yan, tumakbo siya palabas ng bansa. Nung natapos na yung administrasyon ni ni Arroyo. Nung natapos na yung administrasyon ni Arroyo, saka siya bumalik, doon siya na kumbaga ngayon ay laya na siya. So I think nasa government force ata siya. I'm not sure. But kumbaga hanggang ngayon hindi pa na-solve yung Dacer Corbito case na yun. But of course, coming from them na tumatayo para dito sa ginagawang injustice kila Ka Eric at Dr. Loren Badoy, malaking bagay yun. Andyan ba si General Macanas? Baka nandito. Wala akong nakitang Macanas dito eh. Sino pa ba? Diba? Hindi po biro yung mga nandito. Meron pa akong nakita dito. Magugulat kayo dito sa isa pa. Saan ba yun? Sana yun? Dante, Walter, Gilbert, Eugenio, Lauro. Sa next. Sino pa? Ortos, Munoz. Ito, number 30. 130. Sino yan? Nako, isa ito sa mga pinakamagigiting na kapulisan, na opisyal ni former President Duterte.
Sino yan? Si General Vicente Danao. Ay, nako. Kung kilala niyo lang to, magiting to. Actually, ito nga ang dapat. Actually, kung ako lang masusunod, kung tayo lang masusunod, dapat ito yung naging chief natin. Ito dapat naging chief. Hindi yung mga... Ay, nako. No comment na lang, pero ito, malaking tao din to. Kaya, no wonder. No wonder. Ha? Okay? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!